Hello 'no, so ngayon 'no, ito ay tungkol sa mga tao 'no na nakikipag-away patungkol sa mga salita 'no, dito sa kasulatan sa Biblia kung sino sa kanila ang tama at sino sa kanila ang mali. Kung pareho silang tama at walang magpapatalo, ano 'yan, ending niyan is away 'no. So ang mga ganitong sistema, para sa mga taong nakikinig ay hindi talaga ito nakakabuti, hindi ito nakakabuti. Ganito kasi, ang mga tao na may mahinang pag-unawa, ang mga tao na may mahinang pag-unawa at walang pag-intindi, ito yung mga tao no na nag-aaway patungkol sa mga salita ng Panginoon. Kung ikaw may mataas kang kaalaman at mas mataas yung pag-unawa mo, bakit mo papatulan ng isang tao na gusto makipagdebate sa iyo? Kung ikaw sumusunod ka sa kasulatan, alam mo kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan, tapos may mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na nakipagdebate sa iyo, alam mo na mali ang mga pinanindigan nila, pinaglalaban nila, kasi alam mo na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba sa mga demonyo. Ngunit, pagsabihan mo sila, ayaw pa rin makinig, huwag mo nang patulan yan. Pero kung papatulan mo yan, ikaw at sila, pareho. At yung mga taong nakikinig sa inyo na humahantong sa debate yung mga sistema ninyo, walang pinagkaiba. Hindi ito nakakabuti doon sa mga taong nakikinig. Ito ang sinasabi dito sa kasulatan. Kaya maraming mga tao na hangal at mangmang na hindi pa rin nakakaintindi sa sinasabi dito sa kasulatan. Anong sabi ng ating Panginoon? Kung may mga tao na hindi tumatanggap sa inyong mga pinapangaral, iwan nyo yan. Iwan nyo ang kanilang lungsod. Diba? At ipagpag nyo yung mga alikabok sa inyong mga paa. At umalis kayo. Diba ang sabi ng ating Panginoon, mas malala pa ang sasapitin nila kaysa sa nangyayari doon sa Sodoma at Gomora pagdating sa araw na paghukom. Pero kung ikaw, papatulan mo sila, makipagdebate ka kasi gusto mo ipaglaban yung tama, sila rin ipinaglaban nilang tama, pareho naman kayo mali. Kasi ang tao, napapatol niyan, pareho, mababa ang moral, mababa ang pag-unawa, walang pag-unawa. Alam nyo yung isang kwento patungkol sa isang donkey at saka isang lion, no? Na nag-ano lang yun sila nag-aaway yun sila, nagdebate sila patungkol lamang sa kulay ng damo. Ang sabi ng lion na ang damo is green, pero ang sabi ng donkey is yung, halimbawa natin pagpalagay natin pula, hanggang sa humantong sila doon sa judgment, doon sa judge, no, sa harapan ng judge. Pero anong sabi ng judge? Tama yung donkey, ang kulay ng damo na nakikita niya is pula. Mali yung lion na nakikita niya sa damo, kulay ng damo is green. Sabi ng judge sa kanya, di ba, na huwag mong patulan kasi alam mo, kung alam mo ang tama at siya hindi, tapos pinapatulan mo, wala kang mapapala yan. Hindi yan magpapatalo. Ganito ang mga taong nakikipagdebate. Mga taong gumagawa niyan, mga taong hindi nakakaintindi kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan. Hanggang sa darating yung araw na itong ginagawa nila, hahantong ito sa kanilang kalaglagan. Kasama ang mga taong nakikinig sa kanila at tumatangkilik. Every time na makipagdebate ka sa mga tao patungkol sa salita ng Diyos, ang hatred sa puso nila, ninyo, at sa bawat isa sa inyo, pati yung mga taong nakikinig sa inyo at tumatangkilik sa inyo, sumusuporta sa inyo, nabubuo ang hatred at galit. At dito sa ganitong paraan, ang bawat tao napapailalim sa kasalanan dahil sa kautusan. Ang kautusan nagsasabi noon na ang ganitong klaseng hatred, kasalanan. At ang kasalanan, magbubunga ng kamatayan. Kaya nga, ang ganitong sistemang debate, hahantong ito sa kamatayan. Kabilang at kasama ang mga listener, mga nakikinig, nanonood sa inyo na sumusuporta. Yan ang mangyayari. Patungkol yan dito sa Biblia. Kung nakakaintindi kayo, mga hangal at mangmang lamang ang mga taong gumagawa niyan. Kung ikaw, alam mo ang tunay,
kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Ba't ka pa makipag-argue, makipagdebate, makipag-away patungkol lamang dito? Kung alam mo naman ang kanyang pinaglalaban ay mali. Kung napagsabihan mo sa beses, 1 o 2 beses, ayaw pa rin. Game over na yan. Tapos na, huwag ka nang makipag-ano. Kasi ang mga tao mga tangal, pagtalikod mo niyan, maraming sinasabi yan. Ganyan ang mga tao ng demonyo. Kung kayo, tinatangkilik nyo ang debate, kayo, mga tao kayo ng demonyo. Iyang pakikipagdebate nyo kung sakali na ipinapangaral nyo yung salita ng Panginoon doon sa mga tao sa lahat ng bawat bansa, sa mga lahat ng bawat city, bawat lugar, marami pa kayong mga taong matatawag na babalik sa Panginoon. Ngunit pinahalagahan nyo ang mga gawain ni Satanas. Pero hindi yan nakapagtataka. Kasi nga sinasabi na yan ng Panginoon dito na many false prophet will come. Kayo false prophet, mga tao ng demonyo ang gumagawa niyan. Mga katuruan ng demonyo. Ito mga kipag-away na ito. Kaya nga, debate, away. Hahantong yan sa kipag-away, hatred na bubuo. Kaya mangmang at hangal lamang ang mga taong hindi nakakaintindi dyan sa mga nagdidebate na yan. Mangmang at hangal. Yan ang matatawag talaga sa kanila niyan. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.